Hello, what's up mga boss? This is Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan naman natin si JavaScript. So, may mga tutorial na ako for JavaScript. So, if you guys, gusto nyo mas detailed, no, or mas maraming examples, pwede nyo siyang panoorin. But for this video, we're going to talk about yung mga basic na I think na kailangan nyo matutunan pagka nag-start pa lang kayo mag-aral ng JavaScript. Okay? So, let's go to the code. Okay, here. So, first, ano ba si JavaScript, no? JavaScript is a programming language, and also siya yung responsible for the interaction ng web page or ng mga website, okay? And also siya rin yung responsible for the logics and stuff. And yeah, and that's it, I think. So, let's go to the readme, and then let's create a file. Let's call it index.html. Okay? So, ngayon, lalagay na natin siya sa HTML. Oh, again tayo main. Tapos, my first JS. Okay. So, like, kung anong ginagawa natin, no? Yan lang natin yan. Alright. So, ngayon, close na natin to. Then, okay. So, ngayon, meron tayong main. And then, ang kailangan nyo lang gawin is right-click and then hanapin nyo lang yung inspect element. Okay? Pagka meron ng inspect element, either lagay nyo sa baba or sa taas. It's up to you, guys. Medyo, anuhan ko lang. Malakihan ko lang. So, dito, ilalagay ko na sa baba ko, no? 3 dot. Pwede nyo puntahan yan. And then, click nyo lang yung console. Dito tayo tatry ng JavaScript. So, lagyan nyo lang clear. Okay? Or pwede nyong click to para mag-clear. So, kailangan natin tong console kasi ito yung magbibigay sa atin ng mga information or magbibigay sa atin ng mga information na mga ilalag natin. Ano ba yung ginawa natin sa JavaScript code. Okay, so basically, there's a lot of ways to do the script, no? Pwede kayong maglagay ng script dito and then do the JavaScript. So, script. So, let's just say script. And then, pwede ako maglagay dito ng, sabi natin, console.log 1, 2, 3. Okay? Nakikita nyo pagka sinave ko, no? Nakikita nyo dito yung log. Okay? Ganun siya. So, ngayon, tanggalin ko lang to siguro munang mga... Okay. So, we're good here. So, ayan. Ito yung isang way, no? Pwede kayo maglagay ng script directly na agad-agad sa HTML. And then, ito yung way, no? Para mag-console log kayo. Okay? So, yan yun. That's one. Console. And then, pwede rin kayo dito. Sa mismo console. Okay? Pwede kayo magsabi niya console test. Okay? Lalabas dyan. Ito yung JavaScript code. Ito yung output niya. Or actually, log lang. Log. Okay? Yan yun. So, ngayon, pwede ko nang remove yan. So, ang gusto kong gawin is doon tayo sa mismong code. Magko-code ng JavaScript. So, pwede naman dito mismo sa console. Pero dito na natin gagawin. Tapos maglalagay lang tayo mamaya ng mga div or something there. So, gagawin ko is gagawa ko ng JavaScript file. So, let's say index.js. Okay? And then, JavaScript. Pwede na kayo mag-JavaScript dito. Ayun na yung pag-aaralan natin. But before that, kailangan ko lang muna siyang i-import. Okay? Script and then index bulldog. Okay? Index.js. Okay? In-import lang natin siya. Then ngayon, pwede na tayo dapat dito mag-console. Okay, I'm gonna close this. Okay, para meron tayo dito. Okay. So, ano yung mga kailangan nyong malaman sa JavaScript? So, first, syempre, paano mag-log? Okay? Console.log lang. Ganun lang. There's 3 ways na mag-declare ng variables. Okay? So, first, const or var na lang tayo. Ito yung pinakaluma, no? Var test equal to 1, 2, 3. So, pagka kinonsole ko yan, console test, dapat lumabas yung 1, 2, 3. Okay? So, that's the first one. And then, the second one is let test2. Okay, pagka kinonsole ko yan, lalabas yung 4, 5, 6. Okay, lumabas yung 4, 5, 6. Ngayon, ano yung isa? Const test3 equal to 7, 8, 9. Save ko yan. And then, magka-console ako dito. Test3. Ayan, lumabas na siya. Alright? So, ngayon, ano yung mga pinagkaiba niyan? So, itong constant
or dito muna tayo sa taas. Itong isa nasa taas na to, i-dip ko ba yung explanation? Pero basically, ang nangyayari dito is kahit saan to, nababago siya. Okay? Kahit saan nababago yung var. So meaning, nangyari dito, pwede kong baguhin yung value ng test. Sa pagka nilagay ko test is, ang bagong value mo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Okay? Pagka kinonsole ko na yan sa baba, ang value niya na is, ito, lagyan natin siya ng label, no? Lagyan natin siya para alam natin na sino yung mga tinetest natin. Okay? Ito si test 2, ito si test 3. Okay, save. Yan. So, nakita nyo na bago yung value. Si let, somehow ganun din siya. Okay? So, pwede nyo palitan yung value ni let. Okay? Yan. Okay? Napapalitan din yung value ni let. Pero kay cons, hindi nyo siya pwedeng gawin. Sabi natin test 3. Okay, and then lalag natin si test 3. Okay, save. Nakita nyo, hindi na siya nag-work, diba? Kasi, ibig sabihin lang yan is, sabi dito is, pagka constant yung variable nyo, hindi siya pwedeng i-redeclare yung value. Yun yung problema. Ayun yung, hindi problema, yun yung gamit ni cons. So, hindi nyo siya pwedeng palitan. So, dapat loyal lang kayo. Loyal lang siya. Dapat di siya napapalitan ng kahit anong value or types and so on. Okay? So, kasi dito, pwede natin siya mapalitan ng kahit anong value. Okay? Papalitan natin yan. Pero si cons, hindi natin siya mapapalitan. Okay? Alright. So, yun na yung mga basic na kailangan nyo malaman, no? Okay, let's go to the other one. So, yun yung first one. Ito yung variable, no? Siguro gagawin ko para may copy kayo ng code, no? Primitive value. Tama ba? O primitive types. Primitive value or something. Or types. Hindi ko alam yung mga naming. Hindi kasi ako magaling sa mga ganito. Pero, yun nga, meron dyan first number. Okay? Console natin. Console is number. Nakikita nyo kulay violet. Okay? Kulay purple. So, pagka yung isa naman is string. Okay? Pagka string naman, nakalapaloob siya sa single quote or double quote. String yan. Kaya makikita nyo puti. Okay? So, meron ding boolean, which is true or false. Yan. Meron ding boolean. Ano pa ba? So, types na lang natin. Types. Meron pa tayong tinatawag na array. So, array 1, 2, 3, and 4. So, ano yan, Boss Rod? Array meaning siya yung list of record. Okay? So, parang dito, array siya ng mga record, which is yung mga record is 1, 2, 3, and 4. So, pwede yung magkaroon ng mga string sa loob din. Okay? Ganyan. Okay. So, meron pang isa, which is called object naman. Sa object, ang combination niya is key value pair naman siya. So, parang, ang key is name, and then ang value is Boss Rod. Ganyan. Okay? And then age, and then value is 27. Save. Okay. So, ayan yung object naman. So, punta na tayo sa may functions. Okay. Sa functions naman, mga boss, is meron tatlong way to declare a function sa JavaScript. So, the first one is the normal one, which is, let's say, this is my func1. Ito yung pangalan na. Sabi na, test function. Okay. So, thanks function, lalagay ka lang natin is, sabi natin, test, pangalan niya lang, para malaman natin kung sino yung, okay. So, ngayon, paano nyo gagamitin itong thank function? Gagamitin nyo lang siya kung gusto nyo i-run yung pinaka-function na to. Okay? So, meaning lang netong function is, meron siyang, sa block ng function, okay, meron kayong pwedeng mga ilagay dyan na mga logic or something, no? Na para pagka ginamit nyo to, iraran niya yung sa loob niya. Okay, ganun yung idea. So, pagka sinigil, makikita nyo, meron tayo ngayon ditong console log na test function. Kasi, ayun yung nasa loob ng function. Pero pagka hindi ko niran yan, so meaning, dineclare nyo lang to. Pero hindi nyo pa niraran yan. Para iran nyo yan, ganito. Okay? So, yun yung first way. Okay? Yung second way is, okay lang natin dito. Okay? Okay, and declaration. And then, second way is, cons test function 2. Yan. Ito yung second way. Okay?
test function 2. So, test, i-const nyo siya, const test equal to function, and then, open and close parenthesis here, then that's it. So, ganun si test function naman. Pagka sinave ko, parehas lang, di ba? Magra-run siya. And then, the last one is, tinatawag siya na arrow function. Okay, so, arrow function naman, makita nyo yung itsura niya is iba. Okay? So, parang const test function, yung name ng function, equals, function na agad, wala na nito. Okay? And then, arrow siya. Arrow. So, equals lang yan. Equals, and then, greater than. Okay? And then, console lang. Ginawa natin, console. Test function. Save. And then, that's it. Diba? Very basic mga boss. So, anong pinagkaiba niyan, Boss Rod? Ba't maraming mga ganyan? So basically, ang pinagkaiba lang naman yan is, itong function kasi is, nakukuha niya yung this. While yung arrow function is hindi niya pwedeng makuha yung this. Ano yun, Boss Rod? Ano yung this na yun? Hindi ko magets. Tignan natin. Let's try. Gawa tayo ng, let's say, const data. Okay? And then, meron tayo ditong, gagawin natin is, name, test, and then, gagawa tayo ditong function, data, test name, hello. Sabihin natin, hello, no? Lagay tayo ng function. This.hello. Parang ganyan. Kasi pagka ginawa natin dito is console.log, or actually, pagka ginamit lang natin yung data.hello. Yan. Nakikita nyo, hello test. Nakuha niya yung name, di ba? Nakuha niya yung name. Pero, pagka ginawa nyo dyan is arrow function. Tignan natin kung makikita. Ayan. So, yun pala. Ito pala pinaka-basic, no? Pinaka-basic example. Okay. So, parang nangyari dito, mga boss, no? Pagka ginawa natin is ganitong approach, makukuha natin yung this ng object na to. I mean, makukuha natin yung property ng object. Pagka sinabi natin this, accessible na, ma-access natin yung iba pang mga property, which is yung name. Okay? Kaya pagka sinave ko to, makikita nyo, hello test. Nakuha nyo yung name natin dito. Pagka binalitan ko yun ng boss rod, makukuha natin yung boss rod. Pero, pagka ginawa ko tong arrow function, mga boss, hindi niya makukuha yung this. So, yun yung difference nila. Okay? So, bahala na kayo mag-research kung ano yung mga, yung mga definition and stuff and something like that. So, it's up to you. But basically, that's the idea. Okay? So, that's a function. Ngayon, ano pang mga next yung kailangan? Arrays. Okay? So, let's say meron tayong array. Let's say, sabihin natin may fruits tayo. Fruits. So, meron tayong data na apple, banana, orange. Okay? So, ngayon, Boss Rod, paano ko kunin yung isa dyan? Okay? Paano ko kunin yung apple lang? So, ang gagawin nyo lang, kunin nyo yung fruits. And then, ang array, nag-i-start yan sa 0 na index. So, 0 index, 1 index, 2 index. Okay? So, kung gusto kong kunin to, 0 yan. Okay? May kita nyo dito, may apple na ako. Okay? So, ngayon, dito naman, pagka gusto kong kunin yan, kailangan ko lang sabihin 1, makuha na si banana. Ganon din si orange, kailangan ko lang gawing 2 kasi index 2 siya. Okay, ganon siya kadali. Okay, ganon si array. So, ngayon, punta tayo sa object. Si objects naman, very basic. So, ang kailangan nyo lang is magkaroon kayo ng variable, which is person, and equal nyo lang siya sa object. Like what I said kanina, now si object is key value pairs. Okay? May key yan, and then value. Key, value. Key, value. So, ngayon, dito, yung value nyo, pwedeng kahit ano yon. Pwedeng maging array, pwedeng maging object. Katulad dito, yung address value natin dito is object, no? So, pwede nyo gawin yan. So, pwede tayo magkaroon dito rin ng degree. Skills. Diba? Pwede tayo maglagay ng skills dyan, pero array siya. So, parang sabihin natin, HTML, CSS, JavaScript. Okay? So, ngayon, paano natin i-access yan? Pagka kinonsole log natin, gusto kong i-access, Boss Rod, yung name lang. So, person.name. Yun lang. Yun lang kailangan nyo gawin. Okay? Makuha ko na yung Boss Rod. Okay? So, gusto ko makuha yung age. Yan, age lang. Dot lang. Okay? Gusto ko naman makuha yung city or yung buong address. So, ganun lang ulit. So, kung buong address gusto mo makuha, ganyan lang. Buong address makuha mo. Pero kung gusto mo city, mag-dot ka lang ulit kasi object yan. Okay? Address,
Since object do, magda-dot lang tayo. So, dot lang yung mga pag-access ng object. Okay? So, dito, country. Okay? And then, ngayon, punta naman natin yung skills. Ngayon, sa skills, kung gusto kong makuha yung buong skills, kaya ko makuha yon, array. Okay? Pero, kung gusto kong kunin yung isang skills lang, katulad ng sa fruits kanina, 'di ba? Sa fruits, etong fruits. So, kailangan mo lang ano yung index na gusto mong kunin. So, index 0, 1, and 2. So, kung gusto kong kunin yung HTML lang, 0 lang gagawin ko. So, makuha HTML. So, kung gusto kong kunin yung 2, yung 1, which is yung CSS, pwede kong kunin. Tapos yung 2 naman, which is yung JS, pwede kong kunin. So, ganun lang ka-basic. Okay? So, that's the object. So, very basic, di ba? I mean, hindi tayo masyadong nahihirapan. So, paano naman mag-conditional logic? Very basic lang din. So, may age tayo dito na 27. So, pwede tayo mag-if-else, no? If-else tayo. Buti na may copilot tayo, no? Na bibigyan ako ng mga suggestion, ano yung mga next ko ituturo. Okay, so may age tayo dito. Pagka sinabi natin equals age is 27, mag-console log ka. Okay? Console log ka ng test. Okay? Yan. Okay. Else, pag-console, sabihin natin, approved. Okay? Denied. Okay? Yan. So, ngayon, palitan ko to ng 26. Siyempre, denied na yan. Kasi, if-else nga eh. So, if-else, ganun. So, meron pa itong katumbas. So, pwede nyo gawin yan. I-switch nyo naman. Okay? Switch, tapos function, yung age, no? And then, case naman ang case naman yung pang-match nyo. So, ano yung value? Ano yung value na gusto nyo i-match? Dito, kung ta-transpose ko yan or i-convert ko yan into switch, so, parang ang value niyan is 27. And then, mag-approve ka na, then break. Pagka wala, default, i-deny ko lang yan, then break. Actually, kahit di na ako mag-break, alam ko kahit di na. Pero break na rin natin para sure. Okay. Yan. Okay? So, deny. Okay? Same lang siya, di ba? Pagka pinalitan ko yan, dapat maging approve yan. Okay? Approve. So, ganun lang yung, so, pwede nyo gawin yan dito. Mayroong mga greater than, okay? May mga greater than or equal. So, it's up to you guys. Pero, basically, ganun lang yung conditional logic. Okay, ano pa ba nalimutan ko? Conditional, meron na tayong array, meron na tayong object, function, and blah, blah, blah. Tingnan natin si Copilot, ano pang i-suggest niya. Loop, yes, loop. So, importante itong loop. So, loop, meron na naive approach na loop, no? So, for let I 0, I less than 10. Ano yung boss Rod? May I++ pa, blah, blah, blah. Ang ginagawa lang yan, mga boss, ang start ng loop nyo is nag-i-start sa 0. Okay? And then ngayon, tinatanong nyo lang siya if yung I ba is less than sa 10. Okay? Pagkaya nag-true, no? Pagkaya nag-true, ibig sabihin lang yan, magi-increment siya. Okay? Magi-increment siya ng number. So, magiging 1 na to sa next iteration. Tatanungin niya ulit to. Pagka true, magi-increment na naman siya. Magiging 2 na naman yan. Pagka true na naman, magi-increment na naman yan. Hanggang sa mag-false siya. Pagka nag-false na siya, ibig sabihin, ayun yung end ng loop nyo. So, ngayon, gawin natin 0 yan, no? So, ito, less than, hanggang less than 10 lang. And then, mag-start tayo ng 0. Okay, kukonsole log ko lang yung I para makita nyo. Save ko yan. Ano nakikita nyo, mga boss? So, nag-loop siya, no? Nag-run siya ng paulit-ulit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabihin, lagyan natin ng lagyan natin ng run. Okay? Parang ganito. Run. Okay. Nag-run siya, ng ilan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, ngayon, pwede nyo sabihin din, 1. Okay, mag-start ka sa 1. Ayoko ng 0. Diba? Yan. Magra-run lang yan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 9 lang. Ba't ganun, boss Rod? 10 to. Less than 10 nga eh. Ba? Less than 10. Kasi pag ito, ang naging value na niya is 10, si 10 ba is less than to 10? Syempre hindi. Kaya hindi siya nag-print ng 10. Okay? So, kung gusto nyo magkaroon ng 1 to 10, no? Lagyan nyo ng equals para masama niya yung 10. Ganun ang kadali. Okay, ganyan yung first loop. Okay? Ngayon, lagay tayo ng mga array naman. So, meron pang ibang way, no? For let na tinatawag. So, gawa tayo ng animals. Animals na lang.
cat, dog, bird. Okay? So, pwede nyo gawin is for, pero gagawin na natin dito is ibang approach na. Let I in, for in pala ang tawag, for let tuloy, in animals. Okay? So, pwede kong sabihin yan. Let I in animals. Okay? So, pwede kong gawin animals. So, gagamitin nyo lang yung animals and then, ito, dynamic na siya, di ba? Yung I natin, dynamic na yan, mag-i-start na yan from 0, kung ilan yung length ng array nyo, okay? So, pagka sinave ko yan, makikita nyo, animals, cat, dog, and bird, makukuha nyo na lahat. Ganun lang siya basic, okay? So, ngayon, gawin naman natin yan sa for yung isa, may for in, meron ding for off naman yung isa. So, animal, sabihin natin, dito is const animal. Ito naman, pinagkaiba niya, value na. Kasi ito, di ba, index pa, kaya binabato nyo pa yung index dito, di ba? Sa kinukuha nyo yung array, ginagamit nyo yung array, and then binabato nyo pa yung index. Kasi itong index na yun, possible maging 0, maging 1, maging 2, di ba? So ngayon, dito sa for op, iba siya. Meaning, value na agad ang kinukuha niya. So parang kinukuha niya na mismo yung cat, dog, and bird. Okay? So wala ka nang poproblemahin sa index. Ang gagawin nyo lang is for cons, animal, op, animals. Okay? Pagka sinave ko yan, makikita nyo, parehas lang yan. Animal, cat, dog, blah, 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 and so on. So ngayon, sa mga gantong concatenation naman, may iba pang approach dyan sa concatenation. So pwede nyo gawin dito sa concat na yan. Kasi pwede nyo gawin dyan is, instead na comma, pwede ring plus. Okay? Ang mangyayari naman niya, magko-concat yan dalawa. So pagka naglagay ka ng space dyan, magiging ganyan, di ba? So ngayon, paano nyo gagawin to in a template literal way? Okay? So paano yung boss Rod? Ano yung template literal na naman na yan? So gagawin nyo lang is backticks. So yung tabi ng 1 sa left side. And then backticks din sa dulo. Okay? So delete na natin to mga plus na yan. Ang gagawin nyo, since ito variable tong animal na to, no? Pwede nyo, ang kakalaan nyo gawin, $sign and then curly brace. Animal. Okay? And then that's it. Okay? Something. Yan, nakita nyo? Animal, blah, 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 and something. Okay? So, pwede ko rin ilagay ito dito. Yung mismong array. Magiging ganyan siya, oh. Diba? Ganun sa template literals. Okay? So, pwede nyo gawin is, para hindi na kayo mag-plus para mag-concat lang, pwede nyo nang gawin direct na agad. So, yeah, I think that's it na mga kailangan yung matutunan sa JavaScript, no? Pero, to give you an idea, no, ano yung itsura ng pag-call ng API. So, ito na yung pinaka-basic, no? So, sa pag-call ng API, ito naman yung URL. So, for example, ito yung URL natin. Ito yung mismong API natin, which is, ano lang to. Pagka sinave nyo yan dito, pinaste nyo yan, ayan yung data nya. Okay, ng API. Pagka pumunta kayo dito sa placeholder, ito rin yung ano nya, website nya na copy and paste nyo lang to, ayun na yung pinaka API nyo. So, pagka kinopy and paste ko yan, nakikita nyo dyan mga boss. Tinawag ko lang tong endpoint na to, pero ang gusto kong tawagin is post. Diba? Post. And then, ang ginawa lang yan, .then, response.json. .then meaning, promise kasi to. So, magda.then kayo meaning, pagka natapos na yung call sa API, itatransform niya na into JSON, and then, pagka na-transform niya na into JSON, i-console log na natin yung JSON, which is pagka sinave natin, yun na yung API. Ayan. Makikita nyo, ito na yung return ng API. Okay? So, ngayon, pwede na natin siyang paglaruan yung values niya, which is array siya, array of object. Okay? So, kanina, nakita nyo dito, si object, pwede siya magkaroon ng mga arrays, di ba? Si array din, pwede rin siya magkaroon ng mga object. Okay? Ng mga blah, blah, blah. So, you can just imagine that. Okay? So, yeah, I guess that's it for the JavaScript tutorial. And see you on the next one. Bye!